Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer. Dok, pwede po bang ituro nyo naman ang mga ulam na totoong healthy at mabuti para sa puso naming mga senior? Mga senior, pakinggan ninyong mabuti ito. Ang pag-aalaga sa puso ay hindi puro pagbabawal. Mas mahalaga na alam ninyo kung ano ang dapat kainin. Ang mga ulam na ibubunyag ko ngayon ay hindi lang masarap. Ito ay mga gamot na nasa anyong pagkain na tumutulong para linisin ang ugat, pababain ang presyon at palakasin ang muscle ng inyong puso. Kaya heto na, ibubunyag natin ang 7 sa mga pinakamasustansyang ulam na Pilipino na dapat ninyong laging kainin. Pang-una sa ating listahan, paksiw na isda, bangus o galunggong. Ito po ang isa sa pinaka-heart healthy na luto. Isang triple win. Una, ang isda, lalo na ang oily fish tulad ng galunggong, hasa-hasa o bangus ay puno ng omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay isang uri ng good fat na nagpapababa ng pamamaga, inflammation sa ugat at tumutulong magpababa ng triglycerides, isang uri ng taba sa dugo na masama kapag mataas. Pangalawa, dahil niluluto ito sa suka, nakakatulong ito na pabagarin ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain, na importante dahil ang mataas na blood sugar ay nakakasira din ng ugat. Pangatlo, wala itong mantika. Ang payo ko, para mas maging healthy, huwag gumamit ng maraming asin o patis. Hayaan ang lasa ng luya na anti-inflammatory din, bawang at sili ang mangibabaw. Magdagdag ng talong o ampalaya para sa dagdag na fiber at sustansya. Ito ang pinakamalinis na paraan para makuha ang buong benepisyo ng isda. Pangalawa sa ating listahan, tinolang manok na may malunggay at papaya. Ito ang healing soup ng mga Pilipino. Ang manok na walang balat ay magandang source ng lean protein na kailangan para labanan ng sarcopenia o paghina ng muscle sa pagtanda. Tandaan, ang puso ay isang muscle din. Ang luya ay isang malakas na natural na anti-inflammatory na panlaban sa sakit. Ang sabaw ay nagbibigay ng hydration. At ang superstar dito ay ang sahog, ang dahon ng malunggay na puno ng antioxidants at berdeng papaya na mayaman sa fiber at enzymes na papain na tumutulong sa panunaw. Ang payo ko, tanggalin ang balat ng manok bago lutuin. Huwag na huwag gumamit ng broth cubes. Sa halip, pakuluan muna ang buto-buto ng manok sa mahinang apoy para makuha ang natural na lasa at collagen. Mas matagal pero mas masustansya. Pangatlo sa ating listahan, ginisang munggo na maraming gulay. Ito ay isang powerhouse ng plant-based na nutrisyon. Ang munggo ay mataas sa soluble fiber na parang sponghang sumisipsip sa bad cholesterol sa ating bituka at inilalabas ito bago pa man ito maabsorb. Mayaman din ito sa potassium at magnesium, dalawang mineral na napakahalaga sa pag-relax ng blood vessels at pag-regulate ng blood pressure. Ito rin ay mayaman sa folate, isang B vitamin na nagpoprotekta laban sa stroke. Ang payo ko, iwasan ang paggamit ng chicharon o matabang baboy. Ang alternatibo, gumamit ng hinimay na isda tulad ng tinapa, konting hinadhad na dibdib ng manok o tokwa bilang sahog na protina. At ang pinakamahalaga, gawin itong mas gulay kesa munggo. Punuin ito ng dahon ng ampalaya o malunggay. Ang pait ng dahon ng ampalaya ay indikasyon ng mga healthy compounds. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo rin po kahit like lang po dito sa video na to at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, sinigang na bangus sa miso. Ang sinigang ay isa na namang ulam na walang mantika at puno ng gulay. Pero bakit mas special yung may miso? Ang miso, na gawa sa fermented soybeans, ay mayaman sa probiotics o good bacteria. At ayon sa mga bagong pag-aakal, ang kalusugan ng ating bituka o gut health ay direktang konektado sa kalusugan ng puso. Ang malusog na bituka ay nakakatulong na bawasan ng inflammation sa buong katawan. Ang bangus naman ay mayaman din sa omega-3. Ang payo ko, gamitin ang ulo ng isda para mas maging malasa ang sabaw. Iwasan ang mga instant sinigang mix na puro asin. Gumamit ng natural na pampaasim tulad ng sampaling o kamyas.
at punuin ng gulay tulad ng kangkong, labanos at sitaw. Ito ay kumpletong ulam para sa bituka, puso at panlasa. Panglima sa ating listahan, inihaw na isda na may ensaladang kamatis at itlog na pula. Isa pa sa pinaka-healthy na paraan ng pagluluto ay ang pag-iihaw. Walang mantika at lumalabas ang natural na sarap ng isda. Ang taba ng isda, tulad ng bangus, ay purong omega-3. Ang payo ho, ang perpektong kapares nito ay ensaladang kamatis na may sibuyas at tinadhad na itlog na pula. Bakit itong kombinasyon? Ang kamatis ay mayaman sa lycopene at potassium. Ang itlog na pula ay mayaman sa choline na tumutulong sa nerve function. At ang sibuyas ay may quercetin na isang malakas na antioxidant. Ito ay isang kumpletong ulam na may omega-3, antioxidants at protina. Pang-anim sa ating listahan, tofu stir-fry na may broccoli at bell peppers. Kailangan din natin ng ulam na walang karne. Ang tokwa o tofu ay magandang source ng plant-based na protein na walang kolesterol. Kapag isinama ito sa broccoli na may fiber at sulforaphane, isang compound na panlaban sa pagkasira ng ugat, at bell pepper o atbu na puno ng vitamin C na kailangan para sa matibay na collagen sa ating blood vessels, ay nagiging isang ulam na puno ng antioxidants na nagpoprotekta sa ating mga ugat. Ang payo ko, kapag nag-stir fry, gumamit lang ng konting olive oil o canola oil. Ang pampalasa ay dapat konting toyo lang na hinalong luya at bawang. Huwag i-overcook. Ang gulay ay dapat crunchy pa para mapanatili ang mga bitamina. At ang pangpito sa ating listahan, sinabawang gulay, dinengdeng o lawoy. Ito na yatang pinaka-pure at pinaka-simple sa lahat, lalo na sa mga probinsya. Halo-halong gulay, kalabasa, okra, sitaw, talong, sigarilyas, malunggay na pinakuluan lang sa tubig na may bagoong isda. Ang sabaw nito ay nagiging sabaw ng vitamina at mineral mula sa lahat ng gulay. Ang payo ko, huwag gumamit ng karne dito. Ang sikreto sa masarap na dinengdeng ay mag-ihaw ng isang pirasong isda tulad ng galunggong at isama sa sabaw habang kumukulo. Ang usok at lasa ng isda ay sapat na para maging malimnamang sabaw nang hindi na kailangan ng maraming alat o taba. Mga senyor, ang pag-aalaga sa puso ay nagsisimula sa ating kusina. Hindi nyo kailangan kumain ng pagkain na walang lasa. Ang mga ulam na ito ay patunay na pwedeng maging masarap ang masustansya. At ito po ang Kaalaman na Hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan nyo po ang inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po at God bless.